habang nagmamaneho ako, gagawa na lang din ako ng content. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paano ba maging negosyante. Ang tingin kasi ng karamihan, pag negosyante ka, easy ang buhay mo. Hindi nila alam, behind the scene, hindi nila nakikita. Isang company ko kasi merong production. Kung hindi mo gaanong namomonitor yung production mo, magkakaproblema ka. Kadalasan dyan yung sumasablay eh. Hindi rin kayo makapag-produce ng maayos na turnout dun sa production mo kung hindi na monitor ng maayos or hindi maganda yung ginagawa ng mga tao mo sa production. Mostly talaga pag ganyan na may production yung negosyo mo, sa production pa lang vital na talaga yan. Kailangan na monitor mo yan. Alam mo kung ano yung mga mali doon at saka kung may mga mali na posibleng maka-apekto sa sales mo kasi doon manggagaling yung sales mo sa production din eh. Kung ano yung ginagawa nila, ibibenta ng sales mo yan. Kung palpak, paano mabibenta ng sales mo yan? Maaari mang maibenta yan pero oras na nakuha ng customer yan, ng mga clients mo, babalik pa rin yan sa'yo dahil palpak yung production mo. So, hindi simple yung pagiging negosyante. Akala siguro ng iba, porkit negosyante, hindi ka nagtatrabaho, kaang-kaang ka na, relax ka na lang, hindi ganun. Mas mabigat ang trabaho namin. May mga gabi na halos hindi na kami nagtutulog. May mga problema na hindi naman kayang sagutin ng mga tao mo sa operation or yung sistema mo nagkakaproblema dahil yung tao mo mismo may problema. So, sino bang sasalun yan? Hindi naman kasi lahat nasusolve ng tao mo. At saka yung tao mo kasi, kahit sabihin natin may sistema yan, kung medyo napabayaan mo ang implementation ng sistema na yan, o kahit mismo ang sistema nagkakaproblema eh. Minsan kasi hindi napapatupad na maayos. O minsan, yung sistema na mismo yung hindi nag-innovate kaya napag-iwanan, kaya nagkakaproblema. Minsan kasi may mga tao ka talaga na hindi nag-i-improve. Kung ano lang alam nila, yun lang ang paulit-ulit nilang ginagawa. So, walang improvement pa ganun. Minsan pa nga maganda yung sinimulan mong structure eh. Kasi ikaw bilang isang CEO ng company, gagawa ka ng sistema eh. Parang structure ng isang pyramid yan eh. Ikaw ay nasa tuktok at lahat ng nasa ilalim mo ay ginawa mo ng maayos yan. Pero hindi mo pa rin maasahan yan, hindi porkit ikaw ang gumawa, galing sa yung struktura na yan, ikaw nag-build niyan, perfect na yan, hindi. Nangyayari pa rin talaga na may mga kapabayaan minsan. Minsan naman, hindi naman din kapabayaan, pero kalimitan na naman talaga nangyayari kapag may sistema ka na. Yung hindi nakakapag-adapt or napapabayaan, hindi na i-implement ng maayos. Yung mga mali, nagiging tama na lang din yan. Paulit-ulit na lang kasi nagagawa, kaya magmumukha na lang siyang tama. Ang kailangan talaga natin gawin, i-correct talaga natin yan. Hindi natin pwedeng pabayaan na gano'n-gano'n na lang. Doon din naman sa production, kung alam mo may problema ang production mo, apektado ang sales mo eh. So kung palpak ang gawa ng production, apektado talaga yung sales. Makalabas man yan, may benta man yan, babalik pa rin yan sa'yo dahil palpak yung gawa ng production. Kailangan mong alamin pa rin kung ano talaga yung mga nangyayari. At kung may problema, maagapan mo. At kung ano pa yung mga problema na nandun na existing problem na, mas mabilis kang magsolusyon kapag ikaw mismo yung nandun. Or namomonitor mo. Oras na magikampante ka kasi, alam mo kasi may sistema, maayos na build mo yung sistema mo. Darating ang panahon, magugulat ka na lang, bakit ganito ang turnout ng sales natin o bakit may mga nangyayaring ganito. Nagtiwala ka kasi, yan yung problema. Dapat, oras na binigyan mo sila ng obligasyon, magtira ka pa rin ng konting hesitation sa'yo na baka hindi nila kaya to or may kailangan talaga akong i-monitor dito o silip-silipin mo man lang kung ano naging trabaho nila. Ganon talaga ang buhay ng isang negosyante. So, akala siguro ng iba,
simple, masaya, maraming pera. Meron naman, nandun naman talaga yung maraming pera dahil sa negosyo. Hindi to hindi limitado ang kita dito eh. Kung gusto mong kumita na malaki, infinite ang kitaan dito, negosyante ka eh. Kaya mo mag-expand ng kita, hindi ka naman nangangamuhan dito na kontrolado ka ng amo mo. Talagang isa sa pinakamahirap na obligasyon ay yung panatilihin mo na sustainable yung negosyo mo. Na panatilihin mo na hindi nalulugi yung negosyo mo.